bloodless revolution. Bukas yun. Pero hindi naman totoong hindi bloodless. Kaya dami namatay kaya. Ngayon, concert ni Madonna. Dami din madami mga sundalo mga pulis na namatay kaya. Di ba? Kaya nga yung dating alas siya, mukha lang ito. No need to celebrate. Ay, maalas siya. May ABS-CBN. Sergeant Sierra. Sergeant Sierra. Isa sa mga namatay yun, di ba? Kaya, bago pangalan ng... Ano pangalan? Paul? Wala ba niyo before? Wala ba? Sergeant Sierra. Sa Makati naman. Siya lang sa mga namatay yun. Sa Makati, si Rufino. May-ari na Rufino Building. Oo. Nagkaroon din na Rufino Street. Doon din na-spray siya yun, na-spray si Magando, di ba? Oo, doon din. Laban nila, laban. Away na kayo, tama naman. Bloodless. Ibig sabihin, less blood lang ang gumalo. Bloodless. Anemic natin lumaban. Pero kung may nakapag-isip doon, ang dapat palabanan na gagamitin si EDSA. Isang pinagawa ng EDSA Revolution. Correct. Diba? O, ito rin. Ating mga guests, kayo ba, mga kapwa presidente, sana. Hindi, binibigyan ng chance. Anyway, ang hindi naman host eh, oras man sana din. Diba? O, sana, o. Well, good. Kamel. Oo. Well, gentlemen and ladies, magandang bagay muli sa inyo lahat. Magdedebate tayo. Sa ating pong broadcast this forum. At we hope to have a fruitful discussion ngayong baga. Dahil ka lang natin dito muli si J.B. Hershito. Ewan ko lang kung anong galit kay Late David dito at na makita ka dito eh. Na makita ka dito eh. Ayaw na yung pumunta dito. At kumain yung pumunta dito, di okay na. Di ba? Di mas maganda. Si Late David na magsasalita dito. Anong meron issue? Talaga. Matras, oh. Maniwala kasi. Nakita ka ng lead niya. Nung makita, nandiyan yung lead niya kanina eh. So, nung nalaman ikaw kasama natin dito. Okay na yan. Oo, baka may imbestigahan mo. Dito, tuloy natin yung issue. Natakot siya si JB. Pwede story. Story yan, di ba? Pwede story. Di ba? Gusto gawin ko? Here's ito, kumakbol, makita, anino, ninito. Ayan, nag-edit yan. Okay, anyway, salamat po natin mga opisyal sa Liga. Cheryl Mike, who will be siguro gawin later. Ako lang po sila kayo, mga Gonzalo, at again, nagpapasalamat po tayo sa inyo lahat. Kahit na tayo ay nasa sa ano tawag nito, Bisperas ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, which was 30 years ago, no? Nag-isip ko naman yung mga kung programa ko. Oo pala. Ako'y magti-30 years na rin sa Metro Manila. Kasi bumaba ako ng Metro Manila sa Baguio noong September 1986. So... Nakabag ka pa ron, sir. Nakabag pa ako ron. At isa rin po ako sa mga biktima ng Aquino administration, by the way. Kasi nung pumasok ang sabi nila, revolutionary government, di ba? Pinagtatanggal na lahat ng mga heads of offices. Mga LGUs, di ba? Mga mayors, governors, pinagtatanggal lahat siya. Kaya ako nung during time, was already OIC for Office of Media Affairs and National Media Production Center, Baguio Benguet. Kaya tinanggal din ako. So, tumawag sa RMN sa kanila, Radio Mindanao Network. Boss ako, meron bang lugar dyan? Sige, sabi sa akin nung Human Resources Head. Pumunta ako sa Lunes. So, bumaba ako ng Lunes, tumating ako ng DCSL ng alas 8:30 ng umaga, doon pa sa Intramuros Building. Doon sa may Herald Building, sa Intramuros. Sa Morales Street. Yes, sa Morales Street, tabi ng Lasio. Dumating ako ng alas 8:30 ng umaga, alas 9 na, hindi newscast na ako sa DCSL. So, that's how I started dito sa Metro Manila. So, 30 years na pala. Tagal na. Nakasama kami ni Don Chavez, kami yung mga original na mga reporters sa DILG. Under then Minister Rene Pimentel. Diba? Kami yung mga Rene Pimentel boys. Doon pa sa tapat ng QI noong araw. Kaya
nasasabi pa namin yung amoy ng mga taga-kiway ng araw doon sa Hero Rodriguez. Doon kami kasama ni Mel Chavez at nagpapasalamat ako kay Mel because isa siya sa mga veterano, mga reporters na mga kumilala sa mga probinsyano na kagaya namin na mga bagong salta sa Metro Manila. At si Mel, isa sa mga hukup sa atin. Si Mel noon was with DCMA. Tama? Maangas na si Mel nung araw. Maangas na. Dahil pimintan na yun nung araw. Ano, kahit ano sabihin niya. Kaya, ewan ko na kung meron ka rin. Ilan ba may bulong ko kay Pimentel na maging OIC? Meron kami kasama, nagkukwento na tayo sa dali. Meron kami kasama sa grupo, sa mga reporter na nagkukover sa DLG. Si Roque Caligtan, natanda mo? Si Roque Caligtan was with the Philippine News Agency, di ka Pangasinan. At tawag kami sa kanya, Mr. OIC, dahil attorney, nung araw. Puro OIC, di ba? Ang dami ipinulong kay Pimentel na may OIC, mayor, ng Pangasinan. Kumita yung mama. Di ba? Kasi si Pimentel nung araw, sa dami na pinipirmahan, di ba? At sipi ko kung Pilipinas, mayor, governor, lahat dyan. Si Parindoy. Minsan nalilito na siya kung ano ba yun. Meron pa siya na pirmahan OIC ng NPA. Parindoy. Di ba? Oo. Royal Castillo. Isunod ko sa kanya dahil ano hindi niya alam. Ang dami na pinipirmahan. Kaya yung isa sa mga politics natin, si Roque Caligtan, nasa Amerika na ngayon, of Philippine News Agency. Yun ang marami na ibulong na mayor ng Pangasinan. Kaya tawag namin sa kanya, Mr. OIC. Si Parindoy. Castillo. Doon ka Castillo, naging Marikina. Vice Mayor na Marikina. Kaya nandito sa Parindoy kasi Marikina siya, Mayor ng Marikina, hindi naman nakikita sa Marikina. Lagi na sa Quezon City. Kaya wala. Kaya, bumalik kasi sa kumandidato lang, wala na. Hanggang okay sila. Anyway, Hindi siya makita. ito yung mga kwento tungkol sa pagpasok ng Aquila Police Station ng araw. Ikaw dito, boss, saan ka nung araw? Nasa UP po ako. Nandun puro? Yeah. Oo, hindi ka kasama sa mga atom-atom, mga gano'n, mga ano. Yeah, ako yung nag-set up ng Jaja. Dyan. Oo. Justice for all, justice for them. Justice Aquino, Justice. Justice for all. Bata ka pa nun, hindi were. Thank you. Ilan taon ka nun? Ano lang ako nun? 20. Oo. Oo. Tutak, usapan na kayo siya. Bumati na tayo. Ano naman ang mga... Do you have regrets tungkol sa Aquila Police Station? Huli mo yung nagkukwento tayo. Sige, Ikaw, oo. Hindi niyo po natatanong, maganda ko bago po sa lahat. Noong ako po ay 19 anos, naging chairman ako ng University Student Council sa UP, Tres Bagas. Number 2 na ako nung time na yun, sa NISA, sa Order of Battle, or Southern Tagalog. Di sa atin ko muna, sino head di sa lupa na yun? General Bert. General Bert ba? Oo, si General Bert pa yun. I was 19 years old, and pagka po merong information na merong hulihan, hindi ako lalabas ng campus kasi may agreement ng Department of National Defense saka ang UP na bawal pumasok ang military para maghuli. So I was 19, alam niyo hanggang ngayon yung takot na yun, dala-dala ko pa rin, pero hindi ko nasasabihin kung ano yung phobia ang nangyari sa akin. 19. Pero hindi ka na ulo, hindi ka na ulo. Hindi, mabilis ako tumakbo. Naisahan ko sila doon. So number 2 sa Order of Battle at the age of 19, medyo unfair nga yun para sa amin. We wanted to grow normally as students, as young people, to understand what is happening in our environment. And yet, we were, kumbaga, nandun din yung threat na pwede ka mahuli, etc. Noong panahon po kasi nung panahon na yun, we knew, alam natin kung ano yung gusto natin mangyari. Alam natin kung ano yung gusto natin mangyari. Nung sumama tayo sa EDSA ng 86, everybody knew what we wanted. Everybody knew what we wanted. But, ang naging problema natin, meron kasi tayong meron tayong that habit na after ng all the
kumbaga yung celebration. Euphoria. Oo, yung Korea, tama, no? You just leave it. Bigay mo lang, yung mga gamit, masisipag yan. Walang activity. Oo, masisipag yan. Kaya total, hindi naman nakikialam yung masa. Tayo na. So the leaders na tumayo, no? Nandiyan nga sa dyaryo, kanina tinitingnan ko yung mga mukha nung sabi ko, hindi naman ito lumaban ng panahon na yun eh. Hindi naman to yung mga tao talaga nakikipag-laban ng panahon na yun. And yet, they congratulate themselves, no? Because they were the ones who took over after the victory. And they had other ideas. So ano nangyari? But then, I have no regrets about doing those things when I was young. What is regretful at this time is we let them still do what they've been doing for 30 years. Diba? Yun yung masama doon. Wala akong regret. Pero what is regretful na is pinapabayaan pa rin natin silang gawin yung ginagawa nila noon pa. On that note, Rito, kaya ka ba nag-desisyon din na magangat ng pinakamataas ng posisyon sa Pilipinas? Alam niyo po, ako'y pinanganak sa Tondo. Doon ako lumaki. Umalis lang po ako ng Tondo when I was 17. Binigyan po kasi ako ng scholarship sa UP Los Baños. So, that was my passport. Pagmula doon sa kahirapang dinadanas ko doon sa pagiging taga-Tondo. Sa Moriones po ako doon, sa Luzon. Sa maagang edad ko, kanina sa isip ko na dapat hindi magpatuloy itong kahirapan ito. So, when I was given the opportunity, lumabas ko ako. At that very early age, sinasabi ko sa sarili ko, kung ako'y magkakaroon ng pagkakataon na mamuno sa ating bayan, hindi na mangyayari ito. Ito po yung dumating yung panahon na nagkaroon ako ng oportunidad eh. I'm 54 years old. 54. Ito po yung tamang-tamang edad. Dahil yung creative juices, the wisdom that you have na nakuha mo na, in all the years that you've been working in government, from the academe, I went to the executive department, spent most of my time in the legislative, and then after that, NGO. So, kompleto na eh. So, tama-tama na sana. Pero, nung marinig ng COMELEC, nung ako'y nag-file ng COC, ang aking unang binanggit, I am a Catholic who happens to be running for public office. That in itself, nagulo na. Sabi ko, mali yata yung aking statement. Kasi, yung pagkasabi ko na yon, matatakot talaga yung iba. Pagka hinayaan mo makatakbo yan. Yung sinasabi niya na he is a Catholic, he will implement policies that is in line with his faith. Patay tayo. Yun. Kaya hindi ko na inasahan na after nung sabihan nila ako na first, ang feeling ko may kinalaman yung factory na Grace dito, kung bakit hindi ako pinayagan ng COMELEC. Because yung aming presidente ng partido ay malapit dun sa isa sa mga advisors ni Grace. At yun ang dumali sa akin. Pinabayaan nila kami mag-file ng COC namin, at nung naka-file na, sa kanila sinabi na hindi kami official candidates ng partido. Anyway, mamaya pag-usapan natin, tutuloy natin yung kwentuhan na yan. Papapatin mo natin si Attorney Apolonia Boni Comia Sumidon. President sana din. Hindi pa naman tapos, di ba? Parang kayo dito, di pa naman sana tapos eh. Pops, Prince Eternal, Attorney Sumidon, na dahil sa malungkot na pangyayari na kabilang buhay na maaga, isa sa ating mga suki dito sa forum na ito. Si Ambako, tayo pa nga nag-pansel sa kanya ng Ambako, di ba? Ang pastor na congressman pa, kaya tawag natin sa kanya Ambako, President. Si Attorney Sumilon ng sinasabing rightful successor mula sa partido. Pero ano yung papanyo ko, sinasabi ni Chairman Andy Bautista na dapat ang successor sa kanya, Attorney, ay
apelido na si Jerez. That is wrong because the basic Ako na talaga. Sabi ko. the statement of Wala talaga po yan. Ano ito to? Correct. Para ko nasporte. the statement of Chairman Bautista that the substitute must have resigning Soneris is wrong. The basic law and or the enabling law is Section 77 of the Omnibus Election Code, which states that in case of death, withdrawal, or disqualification by final judgment, a member of the same political party can file a certificate of candidacy. So, in case of conflict between a law and a regulation or a resolution of an administrative body like the Congress, the law prevails. And it is because the rules and regulation cannot amend, expand, or modify a law, because that will be, the Congress is arrogating unto itself the power of legislation that belongs to Congress alone. And there is a ruling of the Supreme Court in case of Luis Luque Jr. versus Comelec. It was clearly stated by the Supreme Court that administrative bodies cannot expand, modify, or amend the law. So, mali doon, hindi ko makita kung anong gusto ng Chairman Bautista. In our case, by resolution, that we were verbally informed on February 16, 2016, at about 7:30 in the evening, that our petition for substitution of Roy B. Zineres by me was denied. And yet, up to yesterday afternoon, we were not furnished a copy, even up to today, to this morning, we were not furnished a copy of that resolution. So what we did, we filed a petition. There's a judicial notice only as appearing in the news report, several newspapers. Hindi nyo naman kung bakit wala ko nag-vote. We were promised that the regulars, according to them, the signatures are not complete. So kayo po ang napagpasyahan ng partido na papalit kay Roy Zineres. Yes. Ito ba'y inakala din sa mga ano priority? Yung partido ba, yung pamilya mo? And the only one that has a prerogative to nominate a substitute is the political party, not the family of the district, and not even the government. Ganun pala yan. Yes. So, kasi Kuya, wala akong iniisip ko kung may Zineres, Kuya, wala akong kasi si Zineres, di ba? Yung napapagalitan, gusto yata ni Ike, yung kanyang kapatid, yung director ng PCSO, di ba? Ike Zineres. At natatandaan ko, yung Christian Zineres, dati congressman yun, di ba? So, pwedeng either one of them, pwede pumalit. Pero sinasabi nyo naman, kayo yung pinagpasyahan na pinagkaisahan ng partido na pabalik kayo. So nasa na po kayo yung kasabihin na yan? It is now in the Supreme Court. We filed it yesterday in the afternoon, 4:30. Okay. Mr. Chairman, ito ka. Si Chairman Mike Abinal. Morning. Katating lang. Busy yan. Kaya... So sabi ngayon sa Supreme Court na. Pero kami dalagdag, Mr. Senator, Don Chavez, kayo pala Secretary General ng partido, tama? Yes, ang napagkaisahan talaga niya na bago namin ay pasok si Atty. Sumilon Lakay ay nung mag-withdraw si Roy, ang tinawagan ko kagad si Atty. Alba Villegas, ang aming Pangulo sa partido Manggagawa at Magsasaka. At nag-request ako na kung pwede si RJ. RJ. O si JR. O si RJ.
Nangyari? Oh, yes. Pero nang sinabi sa akin na hindi pa nakatapos ng kanyang hindi obra sa edad, wala na kaming makukuha. Si Christian. Kaya wala na kaming makukuha. Sabi ko, total meron ng mga abogada na kaibigan natin, dati na mga miyembro ng PNL, yun na lang natin kukunin. Kaya nagkaisa na kami ni Atty. Malvar na i-nominate na si Atty. Sobilon para siya ng kapalit ni Roy. Pero in fairness ng mga senioreses, ako naman ang pananaw ni Amba ay para tumulong sa bayan. Pero ang pananaw ni Ike, ibinta ang aming partido. Kaya hindi ako pumapayag na ibinta yung partidong manggagawa at magsasaka sa pamagitan ng mga kalaban namin sa politika. Silang bumibili para bilhin si Ike Signeres at hindi na mga kampanya, di wala na kami pag-asa mananalo. At walang pag-asa mananalo ang partido manggagawa, the Labour Party. Samantalang aming Pangulo ngayon, talagang ilalaban ng aming partido ni Atty. Sobilon. Kaya sa tingin ko, yung mga pananaw nilang ibita yung ang aming partido, hindi uubra. Kaya sorry na lang kay Ike Signeres na kung gusto niyang ibenta, lahat na lang yung gusto niyang ari-arian niya ang ibenta niya. Huwag lang yung partidong manggagawa at magsasaka. Well, may tutanong ko lang. Kasi yung mga ganyan kaso, di ba? May mga karanasan tayo sa mga parties, kaya halimbawa ng senior citizens parties, hindi nakaupo dahil sa yung gulo within, yung gulo sa kanilang grupo. Yes. Nagkakaroon ko rin, ganyan din pala kwento nung hindi nakaupo na parties yung ating co-op sa Marikina. Ang sinabi sa kanila ng co-op, mag-ayos muna kayo sa inyong mga sarili. In fact, pwede na nangyari nung hindi nakaupo si Daniel Rason nung una sa 2010. Kasi kinasuhan na ni Mel Mauricio. So, sabi ng Covalet, bago kami mag-desisyon, ayusin muna ang sarili ninyo. Baka ganyan naman sasabihin sa inyo. Partido, ano ba, baka sabihin naman ng Covalet sa inyo, sabihin ko, mag-ayos kayo sa inyong mga sarili. Siguro naman Lakay, ang pananaw ko dyan, nakikiisa ang COMELEC sa gusto ng Malacanang. Na gusto nilang wala nang kalaban yung kanilang kandidato. Na sa tingin ko, labanan ito ng para maglingkod sa bayan. Hindi lang naman labanan ito ng mga magnanakaw at mamamatay tao sa Davao at yung magnanakaw naman sa Makati. At iba pa yung nagsisinungaling sa bayan. Kaya sa tingin ko, ang aming Pangulo, pinakamalinis na kandidato at ilalaman mo ang ating mga mamamayan. Tingin ko, ito na ang dapat na malaman ng ating mga kababayan na hindi kami pumapayag sa partido manggagawa magsasaka Vision and Labour Party na ibenta ang aming partido, kundi gusto namin ilaban ang partido para ang Labour Party at siya nang mamumuno sa bansang ito. Okay, well, thank you. At balikan natin si Rito. So, Rito, ano na status niyo naman na yung pag-aangat na maging opisyal na kandidato? Kasi, ano ba, pabalik ka nagkakaroon sa iyo na nuisance ba? O meron bang final ruling ang Supreme Court tungkol dito? Ang nangyari po doon nung naging final na yung naging desisyon ng COMELEC na ako isang nuisance candidate. Nag-file po ako ng petition for certiorari sa Supreme Court. After 2 weeks, naglabas ng order ng Supreme Court. Ang sinasabi lang ng Supreme Court, walang grave abuse of discretion on the part of COMELEC kasi authority nila. But what we're saying is, we are not questioning the authority of COMELEC to declare ang candidate whether nuisance o hindi. Ang sinasabi namin, tama ba yung ginamit na rason ng COMELEC bakit kami dineklara nuisance candidate. So, ang hinahabol ko po, dahil sa aking palagay, buti na academic na ito, nag-umpisa na mag-print ng balota. Malamang yung kaso ko, magiging note na yun. Nag-file po ako ng MR ng DNS, motion for reconsideration, and asking the Supreme Court to rule
I want a jurisprudence on the matter. You cannot just skirt this matter na lumalabas kapag in-uphold ng COMELEC, ng Supreme Court, doon sa ang desisyon ng COMELEC, magiging practice na po yan na lahat ng tatakbo in the future, na walang masyadong salapit, hindi na papayagan ng COMELEC. Mali po yun. Alam niyo ba kung anong nakalagay kong doon? Nakalagay kong trabaho doon sa nung mag-file ako ng COC. Matagal na po akong broadcaster din eh. Lisensyado. Meron akong miyembro ako ng KBP. Yun po ang nilagay ko, broadcaster. Ang sabi ng COMELEC, while it's a noble profession, but you do not have the money. Dahil broadcaster ka. Dahil broadcaster lang ako, wala kang pera. Alam din na wala kang pera. So, tatanggapin ba natin yun as broadcasters? At saka ang election mo, hindi naman nagsasabi dyan sa Constitution na may pera lang ang dapat tumakbo. Tama. So I want the Supreme Court to make a ruling, a jurisprudence for that matter, to say that COMELEC heard, made a mistake. So since nagpiprint na ng balota, pwedeng sabihin ng Supreme Court, vote na to eh. But then there is a ruling. Para naman po yung mga katulad natin, sa darating na 2019, mayroong mag-isip sa atin na tumakbo bilang mga senador ulit. Ako ulit. Kit ulit. Mel ulit. Hindi naman tayo ibibigay lang nuisance candidate dahil wala kahit pera. Palagay ko dahil magtayo tayo ng bagong partido. Nuisance candidate. Nuisance party. Di ba dito? Di ba dito, yung ginagamit ni Mel, nagwala sa legal department. Ang sinabi nito, natanda ko bakit? Ang may pera lang ba, may karapatan kong kandidato. Di ba? Sinasabi ko rin, nagwala ko rin Di ba? At kung yun ang pinita, kaya binayagan siya. Hindi kasi institusyon na yan si Mel Chavez sa COMELEC. Ako yung mga tao doon sa kanya. Okay, importante ka kasi kumakayan. Bago yung question mo, Mario, gusto ko lang magitin na. Yung sinasabi nila dito. Naranasan din natin yan sa AMS, Alliance of Media Showbiz. Nung umarap tayo para presentation, isa sa mga commissioners doon na nagtanong din sa akin. Siguro sa akin, may pera ba kayo? Kuya. May pera ba kayo to master a national campaign? Yan ang tinong sa akin nung yung commissioner na mali. Nakapangaraw. Si Pereira. Si Pereira, di mali. You have money to master a national campaign. Sabi niya. Kaya ako naman tumingin ako sa likod kasi ang mga kasama ko sila, direct Larry Martinez, sa Opera, sinisan ako. Sabi, $2 million. Sabi ko naman, we have, sabi ko, initially, Mr. Commissioner, we have 2 million pesos in the back. Sabi nung commissioner, siguro, they have proof to satisfy our question. Do you have proof to show that you really have 2 million pesos in the bank? Sabi ko, I do not have the passport right now, Mr. Commissioner, but we can present it to you on Monday. First hour on Monday. Show money lang pala yun eh. Anyway, yun po isa sa mga karanasan natin. Totoo, talagang tinatanong nila. Talagang may pera tayo. Anyway, questions na? Ako na yun. Idadagdag ako din. Ang sa pagkano, talagang ayaw ng COMELEC na makapasok kami. Yung aking partido, yung aking grupo. Pitarano na yun, sir, di ba? Kasi nangyari, ang ginamit nilang rason na isa ay dahil independent candidates kami, dahil yung partido nga namin, dinis-own daw kami. Pero nung November 19, nagkaroon ng ruling ang NPAC na i-discuss yung kaso ng partido kung sino talaga ang tunay na leader. Kung yung Norman Cabrera o yung Albert Alba. Albert Alba ay yung aking katandem as Vice President. November 19 po yun. Which means we had ample time. Had they resolved that earlier, pwede nang
makapasok, no? Ang ginawa po ng clerk of the commission, instead na i-schedule kaagad yung hearing tungkol doon sa issue na yon, in-schedule nila January 19. Talagang pinatulog ng 2 buwan, no? So nagkaroon ng preliminary conference ng January 19. Pagkatapos po, ang sabi nila, magbibigay na lang kami ng notice kung kailan talaga yung hearing. Alam niyo kung kailan nila sinet yung hearing para ma-resolve yung kaso. Ngayong araw po na ito. Ongoing po ngayon, alas 10 ng umaga sa Comelec. So ano po ang ibig sabihin nun? Talagang dinelay yung kaso so that kung mag-rule sila in our favor, moot na. Nagpiprint na eh. Katulad nga ng sabi ng National Printing Office, naka-4 na milyon na balota na sila. So, yun po talagang malinaw dito na talagang sinasagkaan nila na makapasok kami. Unang-una, hindi nila kasi kayang kontrolin mga katulad natin. Katulad ni Marisa Bilon, ni Mel Chavez, na magsalita. Kung mapapansin niyo dun sa mga kandidato, puro mga bata yun namang big business eh. Sino ang nagsusuporta kay Mar Rojas? Maliban dun sa kanyang sariling pera, ang mga Ayala. Si Grace Ko, alam naman natin sila Ramon Ang yan. Si Duterte, alam naman natin na sila Razon yan. At si Binay, meron din sarili-sarili. Kaya pwede silang mag-usap eh. Na tipo mo, walang banal na ganito ha. Tayo, hindi tayo pwedeng sabihan na gano'n. Dahil ilalabas natin kung ano yung totoo. Kapag ka po ba sinabi, kunwari na itanong sa akin, saan mo kukunin yung gagamitin mong pera para kunwari sa programa sa edukasyon o sa agrikultura, bilyon-bilyon ang kailangan mo, saan mo kukunin? Paano ko sabihin kung kukunin ko muli ang ABS-CBN at Meralco? Bilang Pangulo, meron na yun akong karapatan, no? Na mag-file ng kaso na ibalik ng mga Lopez yung ABS-CBN at Meralco sa taong bayan kasi binili yan eh ng gobyerno nung panahon ni Marcos eh. Pero nung umupo si Cory, ibinigay niya ng libre. Pag-aari po natin yun. Kung binili man yun nila Salim, no? Ng grupo ni Manny Pangilinan, abay, may sabit si Manny Pangilinan, bakit ka bumili ng nakaw? No? Hindi nila kayang kontrolin yung mga katulad natin na pag sinabi natin yun. Okay, questions? Sige mo na, then, Sir Ronald. Okay lang kayo, bago ako magdamit, lalatag ko lang muna yung printing cake, ano ha? Oo, sige. Nung inununsyo, Anong subject muna? subject pala. Nung inununsyo ng Comelec na yun nga, deny ng attorney na petition to replace Sinyeres. Yes. Nag-usap kami tatlo, si Atty. Malvari, si Ike Sinyeres at ako. At ako'y nanumbrahan ng National Coordinator ng Ike Sinyeres for President 2016. Ngayon, nabanggit kanina ni Senator Mer na ibinibenta. Kaya ako hindi ko alam yun kaya gusto ko rin, siyempre malaman, no ha? Meron ba tayong solid proof? Senator Mer, binibenta nga na Sinyeres sa partido. Nasagutin ko ng katotohanan ng unang lakay ng napili, Ambassador Roy Sinyeres. Sinabi ni Ike na wala siyang intention to run. Walang kapasidad para tumakbo. At bigla na lang nagsabing tatakbo na dahil kailangan niyang 20 milyones. Nasa kamay na niya para tumakbo siya. Dahil wala siyang trabaho ng 1 taon, mamumulobi o magkakaproblema ang kanyang pamilya. Yun ang kanya sinabi sa akin. Sa mga wala siyang karapatan na ibenta ang partido manggagawa at magsasaka kanino man. Dahil hindi ho for sale ang aming partido. Ang aming partido ay ilaban sa politika para makaupo ang Labour Party sa bansang ito. So wala tayong solid na proof na talaga ibinenta niya. Siya mismo nagsasabi. Siya mismo nagsasabi? Siya mismo nagsasabi. Kanino niya raw ibenta? Basta sabi niya, kailangan niya ng 20 milyones para makatakbo siya. At tatakbo siya na maupo na lang. Walang trabaho.
inaantay na matapos ang halalan. Sapagkat talo ang aming partido. Ay, yun ang hindi namin kaya ni Malvar at ang iba pang miyembro ng partido Manggagawa na ang partido namin ay walang kakayanan na lumaban. Huwag naman yung ibita dahil si Ambassador Roy Silleres ang kanyang pananaw, makatulong sa bayan, ilaban ang partido at maupo bilang Pangulo. Ganon din kami. At ganon din ngayon ang aming substitute na kandidato na si Atty. Puli Sigilon. Para sa katotohanan na ilaban ang aming partido, laban sa mga dambuhalang partido na sa tingin namin, ang aming partido, pinakamatagal ng partido. Oh, Ben. Now, Siguro si Ma'am. Sorry, baka gusto niyang magdagdag. Sige, sorry, Ma'am. Ang masasabi ko lang, I ran as president of this country, not on my political ambition, but this is a mission. The country has only one problem, and the country has only one solution. The problem is corruption, and the solution is a leader. And the leader must have certain qualifications to lead the country, to uplift the lives of the people. More than 90% of the country who can uplift the life of the poor, except the one who came from the poor family. Yeah. Now, if these candidates, the 5 candidates, including Silleres, if they really love the country, then they have to sacrifice. Because can they do the things that these candidates like me? Can they perform this? Year 2000 I already did. I offered this to Bayani Fernando. I offered this to Pinoy because actually this program can be finished in 1 year time. I offered this on February 15, 2015, and that is more than one year for him to perform. He is already there. You know the solution is stop corruption and be transparent. Now, if we stop corruption, this will be the source of this free education, free hospitalization, hope for the homeless, among others. Now, kaya bang ibigay ito ng mga leader? Alam ba nila ang paraan kung paano ito gagawin? Who can stand for the people and for this country? Yun ang tinatanong. Doon sa 5 kandidato, ang ginawa, ano ang kanilang program? Mag-iisip pa lang sila kung ano gagawin. Ito, nakalatag na ito since 2000, year 2000. Nandito, it is to be implemented. At walang pwedeng humarang dito i-implement ito. Sapagkat written already. Everything is written for implementation. And this is the true path to everlasting peace and prosperity. Mas malapit ako sa inyo. nabanggit nyo yung korupsyon. Yes. Magkano ba nilalakaw sa mamamayan taon-taon at paano ito tutuldukan ng magaling na leader? Yes. I am a practitioner, tax practitioner. Right. Before the revenue enters into the coffers of the government, I'll say more than 200% is already lost. And when it enters into the coffers of the government, then another 50%. Kung sabihin ko sa inyo na 1,000% ang nawawala, hindi pa kinikolekta, nawala na. Why? Itong may tax due, itong isang businessman. For example, I will not name the name. It was investigated. I have the documents about this. 600 million ang tax due for a quarter. And that is a big businessman, you know, kung sino siguro ito. Now, ang sabi niya, kinausap ko ang biyaya at that time. That was 1996. Pwede ba 300 million? No. Sabi ng biyaya, you have to pay the full. Alright. But, if you will not care for the amount stated on the list, then it's okay. You know how much was the official receipt?
60 million. Now sa 300 million, magkano nawala? 240. Oh, you see? That's, oh, anong percentage na? Pag nalagay pa sa gobyerno, pag yun ay dinisburse, 50% will be lost. Ano na lang natira sa atin? You see? So you save those. Kaya nga ba, ginagawa dito ang taxation 2% na lang sinabi ko para wala ng arigluhan, para wala ng dayaan. Ikaw ba na magdadaya sa 2% gross receipts ito? So ang mga businessman, hindi na mag-ariglo. Kaya magagalit sa akin ng examiner. Pati cost of ganyan din ang trabaho. Pati dyan sa BIR. So wala nang karagwan. This is only 2% gross tax. So, ikaw mismo pagdating mo, ikaw you'll be honest at may pride ka. You have the dignity that I am a taxpayer of this country. So, in that case, dito na lang, kung hindi nagkaroon ng police case, mabibisto ba? Yun ay kunti lang. Kunti lang yung nangyari. Kung hindi na nagkakonsihan to, hindi na bisto. Ikalawang billion pala nawawala. Oh, ay, yun ay kunti lang. Ay, yung pang marami pa. Ma'am, with respect sa inyo, magagaling po kayo mga abogado, dami po ninyong research candidate. Wala kayong tinig, wala pong kinakaya kayo ng mga big time network, hindi kayo napapag-usapan. Sa galing na mga kaalaman ninyo, hindi namin malaman kung saan namin kayo pakikinggan, hindi namin din sa ganitong forum. Wala mo kayo bata na i-stop nila ng eleksyon. Yung buhay, ayaw ilagay sa listahan, yung patay nasa listahan. Di ba maliwanag po yun eh. Yung malamang pagbabastos na po sa karapatan ng bawat Pilipino eh. Ang punto ko lang po dito, Tony Sigilon, hanggang saan yung laban ninyo? Ba't hindi nyo demanda yung mga big time network? Walang binawa, kundi talakay ng mga nagagawa na ginagawa lang sa pananalita nyo sa itablado. At sa dami po ninyo mga nuisance candidate. At ang kanino ninyo, gagaling ninyo, lahat na sinasabi ninyo, magaganda para sa bayaran. Hanggang saan ang laban na to? Puro ganito na lang tayo, paulit-ulit. My time has not yet come. At sorry po, at po yung sinabi. Ang aking oras ay wala pa. Ang aking oras ay wala pa. Ginagawa ko ito sa katotohanan. I am trying my best to prevent another revolution. This time, hindi bloodless. I am trying to prevent. I'm sorry, no, I will just explain to you. This must be served as a warning that I am trying my best. In fact, many sectors of the society and the people in the mountain had already told me not to join this electoral process with this kind of formula. But I told them, I am a lawyer. I have to be always observe the due process. I'm sorry, no, di ba? So I'll finish this case before the Supreme Court. Until that time, I have two sets of duty for this country. First, I have to offer myself to the people, up to the Supreme Court. Then after that, the people will have the obligation to put me in power. And then the second time that I will again is when I will implement this. So, I told them, after I finish the case, the Supreme Court, and it will be negative. Now, it's easy in your hands. I don't care now. I finished my job. Ma'am, ulitin ko lang kasi ang nangyayari po ito, dito tayo, nagkakaarap tayo. Mas maganda sana talaga ito kung nakalive pa rin tayo, para nakikita sana ng mundo. No? Ang problema nga rito, 5 kandidato lang ang laging napapag-usapan. Out of 100, more than 100 candidates, kung talagang magkakaisa. Kasi, sorry, no, to say, with respect, yung nuisance candidate, kayo mismo, hindi rin parang nagkakaintindihan, hindi rin kayo nagkakaisa. Samantalang isang magandang pagkakataon na ito na stop election. Kapastusan lang ito sa karapatan ng bawat Pilipino. Sinabi ko na, iniiwasan ko ang blood revolution. This time, you know, there are, in Visayas alone, there are more than 2 million red soldiers. Alam niyo ba ibig sabihin red soldiers? Ang katumbas ng isa ay warrior yun. Warrior. Ang katumbas ng isang warrior is 100 armed men. And there are more than 2 million in Visayas alone. How about in Mindanao? In fact, the group of this divinity government
had already nominated and appointed me as the president of this Mindanao. Attorney, alam namin na maganda yung inyong kapasidad at kaalaman. Hindi ba it's about time na, kasi meron kami kasama rito na sinutulong naman niya yung jury. Alam niyo po ba yung ibig sabihin nito at makakatulong ba sa tingin? Kasi nangyayari po, di ba pag sinabing jury, pag pinasok natin yung jury, taong bayan ang magbibigay ng hatol. Kasi ngayon ang nangyayari, at hindi taong bayan na naghahatol, kundi COMELEC. Di ba? At saka mga ilang taong malalaki. I think it's about time na mapasok din yung jury natin. Is that right? Pupunta tayo sa jury system. Talagang pupunta. Sapagkat hindi pwedeng isa lang ang nag-decide. Ayan, ay pag-iisa lang, sila lang. It's the people. Ibang parang wala na tayong chance sa bayan na ito na magsalita. This is the chance because we, in fact, the declared nuisance candidates, we are ready to talk to each other, but we have to join forces and help. But in the meantime, let us first finish the due process. Kung naniniwala ba kayo ng fascismo, kailangan ng talaga ng dugo? Kailangan talaga tumatok ng dugo sa sitwasyon natin? Sa lalim na ilinalim ng kabubukan ng gobyernong ito, kailangan talaga ng dugo, di ba? Pero wala ito na, magkakagera na. Wala, news blackout na ang nangyayari sa Middle East. Hindi biro ng mga Pilipinong hindi na makasakay, makauwi. Sa ngayon. Dito. Kasi ito ay baka hindi kayo maniwala, bakit sa akin eh. Ang langis ng Middle East ng Russia nasa Pilipinas naman, nagkaroon ng tilt ang mundo. Na ilalim tayo, bumaba ngayon tayo. So lahat narito na. Dati papunta. Hindi, narito na. Hawak Narito na. na yung lang sa atin. Hawak na. Now, this group of the divinity, government divinity, has the gold, the oil, and the diamonds. And they are looking for the mother of this country. And they chose me, and they told me that I am the anointed one. Why? Why were you able to know that I am the anointed one? Because of the platform of government. According to them, the spirits. This is something that this should be the platform. I do not know them before, but this really is the rightful platform of government. Combination na ito. Who among the 5 candidates have the platform of government like this? Ma'am, last na lang sa akin, Langaya. Last na lang ito, kay Tony David, tsaka kay Tony Sabilo. Ako po, 5 beses na po ako nagpan ng kandidatura sa Quezon City bilang Vice Mayor. Palagi po ako natatalo dahil hindi naman din ako nangangamay, kumakaway, nangangamay niya. Ayoko lang mo naririnig na meron na sasabihin nila walang lumalaban o walang kakayahan. Straight to the point po yung sinasaksyon nyo. 5 beses, I'm sorry to say, Tony, kayo ngayon siguro lumaban. This is first time. And this will be the last. At po sa lumalaban ng pagpapal ko ng kandidatura, sa lalim po ng pag-aaral ko dito sa lungsod pa lang ng Quezon, parang napakahirap ng bunutin yung itinanim ng mga politiko tarantado dito sa lungsod na to. That is why we have to have new leaders of this country. Na hindi corrupt. You look for my background and you will see who am I. Pero din daw sa radio. Ma'am, ano kayo sa Mrs. Candidate tulad ni Milito? According to the COMELEC. Sa Mrs. COMELEC, kaya po tayo magsasalita ng ganito sa Oo, wala na tayo. Tapos na nandiyan na nag-desisyon na ng COMELEC. Suportahan na lang po natin yung napupusuan natin kandidato at magkaisa tayo para doon sa kagaganda ng Pilipinas. Hindi yung pinabatikos po natin yung ano pa man. Hindi debate kasi. Bakit hindi ko magkaisa yung mga nuisance candidate? Tingin-tingin sa tayong kabaho, paglakad mo tayo pupunta Malacanang. Pwede. Kailangan mo natin sa kabaho. Hindi naman natin kailangan tumantong sa gano'n. Sa akin lang po, okay, gawa tayo ng gawa. Pero, sino po sa kandidatong, ano po magagawa nyo sa Pilipinas, sino kandidato na masusuportahan nyo? Si Lito, Ito, I will not let this opportunity pass. This is my platform, Baba, and this is my covenant to the people. Yes, ma'am. Opo, yan yung plataforma nyo. Kaso nga po, dinaw na kayo ng COMELEC. Hindi nyo na po mapapatupad yan at hindi nyo na magagampanan. I have a
a petition ibigay na lang po natin sa ibang kandidato kung kakayanin niya yung plataforma nyo. Boss Jim, pride sa kanila yung pride. Ha? Hindi nga, oo, kaya natin Lumalaban na sila. Lumalaban sila, pero ibig sabihin, emissions candidate na nga, sila rin dinitlara na namin Jimmy, ng Comelec eh. Jimmy, nagbayad nga kami ng petition sa Korte Suprema dahil itong kataas sa hukuman natin at siya magbibigay daan na makatakbo mo si Atty. Sugilo. Kailan pa? Kaya, ito na. Hindi ka, hindi pa nga umusad yung kaso niya. Hindi ko naman sige sa inamin yun. Ito, meritsahan, di ba? Kung halimbawa natin, okay, sige ito. Ba't tahimik din siya? Ba't tahimik siya? Bakit? Tanggap niya na yung ginawa sa kanya ng Comelec eh. Pero lumalaban siya. Pero sabihin, merong thesis siguro na plataforma na nasa kanya na lang yun. Ba't ikusig din yung ibang tao na hindi gumagalaw? Diba? Alam mo, Jimmy, kaya kasi parang Roland masyado nang disgusted sa politika natin. Ako mismo sa kataas-taas ang hukuman, ako lang nakapag-sasagawa ng ipinapa-assessment ko sila lahat dyan. Ako lang ang mayroong ganyang ginawa dyan na dapat i-assassinate na lahat ng mga justices noong panahon ni Corona. Pero dahil nga sa hindi ng ating pagnanasa na mabago itong ating bansa, kaya meron na tayong meron kaming ginagawa para makatulong at makagawa ng maigi para sa ating mga kababayan naghihirap na ang pananaw naman ni Pinoy ay siya lang ang nagsisiyaman, ang mga magnanakaw lang yan, mga tauhan nagsisiyaman at hindi kami pumapayag sa ganon. Alam mo naman tayo sa broadcast eh. Parang palawakin bigay ko halimbawa kasi sinusubaybayan ko rin si Mr. David eh. Siya ay tinapil ng pananaw ng partido niya. Diba, hindi siya dinala. So, naglabas siya ng sama ng loob. Pero nandun pa rin, naglalabas pa rin siya ng kanyang saloobi sa Comelec. Pero dapat, kasi nagkakawatak-watak tayo mga Pilipino sa mga ganyang style eh. Ang gawin natin, sino ba talaga sa mga presidential ngayon? Wala. Nakakadabaw. Hindi niyo sinusuportan para magbagong bansa natin. Bakit mo nakakalimutan kandidato eh? Ang nakakadabaw eh. Isang magnanakaw sa Makati? Isang mamamatay tao sa Davao? Isang sinungaling na hindi malaman kung kanino siyang anak? At isang kandidato ng mga mayayaman? Sino maasahan natin sa mga ito? At isang may kandidatong masakit na, hindi halos makatayo. Samantalang itong aming kandidato malinis, abogada, at matalino. At ang pananaw ay para sa bayan. Tama na muna. Para tayo sa presidential debates part 2 Tama tayo sa Visayas. Tama na para sa part 2 sa presidential debates. Palagay ko lang sa akin realidad, huwag kayo magagalit sa akin, Antonio. Sabi nyo, napakaganda ng pag-iitos nila yan. We will ask you to provide 50 million copies of that para sa mga 50 million voters. Doon pa lamang problemado na po kayo. No, I purchased my press. Okay. So, madaling sabi ma'am, kung meron po kayo meron kayo kapasidad. Other nations candidate, meron din ng kanya-kanyang kapasidad. Why not go out per region, per province, and go to national forum natin with regard to this matter. Para sa ganun, lahat po kayo nakikinig. Then doon nararamdaman natin na walang boboto ng Pilipino, na mas isigaw pa natin boycott, wala nang boboto. Doon pa lamang mararamdaman natin yung galit ng Pilipino. Thank you very much for your dissertation. Rebuttal kay Atty. Sugilo. You have 90 seconds. Your 90 seconds starts now. I will show the world. We have a different kind of campaign style. Kulangan nyo na lang. Not only the Philippines, that we have a different style, which will reach the people immediately. Lola, 10 seconds. 10 seconds. Vice Mayor. So, question from Camilo. Mawalang galang na po, Atty. Sugilon. Nabanggit niyo yung marami na ang disgruntled na Red Army. Red Army ba? Red Warrior. Red Warrior. So, Bago yan. Red Warrior. So, ngayon po, ganito. Kung talagang, sandali lang to, kung talagang wawalang yain tayo ng Comelec, na hindi kayo pakinggan sa inyong mga inihain
sa hukuman. Ay, hindi na talaga makikita, sir. Sandali lang. Hindi na makikita. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos, Tol. Sandali lang. Ano po ang inyong alternatibong hakbang na gagawin para malaman ho ng lahat? Sinabi ko na doon sa mga tao na yon, hanggang Supreme Court lang ako because I am a lawyer. Baka nasa kamay nila kung ano ang fate nyo. Dahil ang buhay ko at ang pamilya ko up to my grandchildren and great-grandchildren secure na out of my sweat. So, safe na ginagawa, I'm sacrificing and offering myself for this country and for these people. Nobody could do this, and even I can sacrifice my life. My life is now being sacrificed. Not only my money and properties. I have served the people since I was young. So, that will only prove that the present system will not allow you to run the ordinary citizen. Are you willing to lead that so-called bloody revolution? You know, I am my lawyer. I must follow the law. Bahala na sila. Basta, isa sa kamay nila. Nasa kamay ko ang aking pagtakbo at pag-lead sa kamay ito. Hanggang Supreme Court lang ako. Ang kulit, ano eh? Ninenervous na ako eh. Red Army na pinag-usapan dito eh. Meron bagong baby eh. Malayo na yung pang tutahakin baby niya. Mr. Chairman. Ano bang matinang usapan dito? Anyway, kayo, napakaganda po ng inyong plano. Eh, bakit po nag-substitute na lang kayo? Dapat kayo yung nauna nag-file para kayo yung pinagbigyan. Kasi namatay na nga, iba noong issue yung Sinyeres kasi yung pamilyang involved dyan. Kung kayo yung nag-file yung una, baka hindi kayo na-disqualify. Eh ngayon, humabol kayo, napakaganda ng... Nauna si Sinyeres. Nauna Hindi nga, nauna nga si Sinyeres. Bakit hindi kayong nauna? Hindi, nauna nga siya because you know, I'm my mas maganda yung programa nyo kagka sa payroll eh. Sinasabi sila nagsasabi maganda yung payroll eh. Ino-offer ko na lang ito ha. Kaya nga sabi ko, somebody could do this, then I will let somebody do that. Pinili ko nga si Bayani, si Pinoy, si tao ni Grace, pinagay ko na. Ngayon, wala na talaga eh. At tapos ito naman, may nagrupo kasi naroon ng asino eh. So hindi na ko pwede sa pagkisama. So ang ginawa, dahil talagang hindi ko pa babayaan, makalampas ang pagkakataon ko. Kasi what to let opportunity pass without offering myself for the Filipino. Eh nakita ko wala namang mga platform na ko. Doon na magaganda yung mga platform. Eh mga ibang kami, nagpasang independent, magaganda ang platform kami kaysa doon sa mga nagtakbo. Eh ito yung combination eh. At ano ang mag-scrutinize nito? Kasi I'm my lawyer. Yung experience ko ito this came from my experience in life and as a practitioner. Kaya ito mag-uwi ko eh. Attorney, para question lang po. Jubilee Guzman, DWBN. Gusto ko pong malaman mula sa inyo since na expert po kayo, kahit si Kuya Mel, expert po kayo sa klase ng gobyerno na meron tayo. Ano po ba ang pinakamagandang gobyerno dapat? Federalism, democratic, etc. etc. Sa inyo pong palagay, yun na lang pong gusto kong pakinggan. Kung ako ang kukulito, 3 forms of government ang ating combined. Revolution. Republican, Socialism, and Monarchia. Why? Bakit po? Bibigyan natin ang care of my mother to the children. And then, the care for the people, the social justice and social services. And we have the freedom. So we have to combine the 3 forms of government. Pinapayagan ng inay. Okay, sige naman. Tanong ba kayo dito? From ano? Ano yan? Komentary ba yan? O tanong? Anim na tao ko lang sinasabi, walang batas, ayaw nyo maniwala. Kaya ako, inasikaso ko, organisado na ulit yung CPLA, yung ARMA, yung karamihan yung people sa army yan. At sa March 27, i-install na namin ang Sultanate of Sulu. Lahat yan may armed components. Hindi ko alam kung nasaan yung mga sinasabi ng armed components, but if you are willing to join us,
we are sooner or later staging a revolution. Okay? Ngayon, bakit? Paki-explain nga lamang po sa akin kung bakit ang isang hindi natural born citizen kasama sa debate. Pero kayo, na kwalipikado sa teknikalidad lamang, hindi kayo nakarating at naimbitahan ng COMELEC na dumalo. Something is wrong somewhere. At lagi ko sinasabi na when tyranny becomes the law, rebellion becomes a duty. Wala na pong batas. Kanya-kanya na interpretasyon. Kung hanggang Supreme Court lang kayo, huwag nyo na pong itaas ang inyong expectation. Dahil pre-judge na yung kaso nyo, nakaprint na yung balota. No? And the same with the hearing today, miski ano pang mangyari dyan, mute and epidemic na yan. So, ang akin lang, hindi ako nagre-recruit dito ng mga revolusyonaryo, pero at some point in time, ang akin lang po ay maghanda na kayo dahil kami ni Leon Peralta ay nakahanda na. Introduction pa rin. Sino ba nagpapasi na ang COMELEC mismo ay umamin na nasisira ang kanilang printing machine? Okay. Bakit kaya nasisira? Because the unseen spirit are really helping us, these Filipino people, to share their own destiny, the proper destiny for the Filipino people. Not only that, 4 million na, granting it is true na 4 million na na-imprinta. How many registered voters we have? We have 54.5 registered voters. What is 4 million? We only need 27 or 28 million votes. We can still come up to have a winner. Papatin natin ang biglang dumating dito sa ating gitna, ang naghahangad din na ibahin ang powers of big dito sa Quezon City. Kumbaga parang ano dito parang Roland Honda. Nasa walang lumalaban, hindi tuloy ang tama. Right? So, ang Leon Peralta ay sinasabi nila, we dare to dream for a better Quezon City. Leon Estrella Peralta for mayor ng Quezon City. Ayan. Ano yun? Musta ka na? Long time no see. Paano yan? Lagay ko sa mga... Paano yan? Paano sa probinsya? Ginagawa ni Kali yun. Ano ba ito? Bibigyan ko si district na ako eh. Pagpahinga mo muna sa kanya. Alam mo yun. Quezon Province na kami ito. Update. Hindi mo kami ng update. Alam mo, nabigla ako nung isang araw, nung dumaan ako sa Welcome Rotonda. Dati may mga Leon na rebulto dun eh, 4. Nung dumaan ako, tinanggal. Kaya naniniwala ako, mahilig sa punsoy si Bistek. Kasi sabi niya, nung matras siya, nung dapat tatakbo siyang senador, di ba? Ngayon, nabalitaan niya tatakbo ko, bigla siya nagpapunsoy. Sabi niya, hindi daw siya ubrang tumakbo senador dahil sabi ng punsoy, hindi daw siya tumakbo sa Quezon City. Siguro nagpapunsoy na naman, kaya tinanggal yung mga Leon na nagtataka ako eh. Kasi balak namin sana, doon magsimula ang kampanya sa Welcome Rotonda dahil nandun yung mga naghihintay sa akin. Leon, bantay natin Leon. Bantay na. Kaya siguro, titignan namin kung anong political issue dito dahil para sa amin, hindi dapat sinisira yung kinasusan na ng baba ng tao bayan. Kaya siguro dahil isang rebulto, magkakaso na naman ng ating pagkakapahal. Bawal ba yun? Bawal, dahil sinisira mo yung ginastos eh. Papalitan ng iba na. Diba?
Baka palitan ng bistik yun. Ngayon, alam mo naman siguro na si Treasurer Edgar Villanueva ay nagkaroon na ng desisyon ng ombudsman perpetual disqualification. Nakatiyaro lang yata dahil nakapil tungkol dito sa pinaglalaban namin sitting kanina sitting ba. Kami po lumaban doon, kami po nag-file ng kaso, mukhang nagkakaroon na Walang kasama. ng panahon para sa tinatawag nating eksklusibong reforma at pagbabago sa Luzon, Quezon. Paano hindi kasama si Bistek sa kaso? Yun nga ang tinatanong namin, kaya sumulat ako sa ombudsman, bakit hanggang kay Edgar Villanueva lang? Without authority from the mayor, hindi niya magagawa ang tinatawag nating pagsusequester sa Manila City. Tama. Kaya bago po magtapos ng aking pananalita, gusto ko rin pong kamustahin ang aking isa sa mga senatorial ko, si Kit Kilatis, si Ned Chavez, ang aking kaibigan na si Vito David, at ang aking tinatawag na susuporta rin sa akin at sinusuporta ko rin ang Vice Mayor ng Quezon City. Kayo lang yata ang active. Si ano sa kayo, tatlo lang kayo. Naluwisan sila dalawa. Bale, kahit na gano'n, welcome naman sila sa akin ng Pingete. Magiging press secretary ni aking kapatid na si Camilo. May offer din ako sa kayo. Ano ba mo sa akin? Bakit kami wala? Na tayo. Ngayon, bakit kami wala? Si ang aking Vice Mayor. Vice Mayor. Ako na mga ngako sa inyo lahat. Lahat kayo nag-reach sa uwaga kasama waiter, waitress dito. Lahat kayo may posisyon pagka kami pinanalo ninyo. Well, on that note siguro, mga kapatid, nasa alas 11 na. I would like to bring the applause again ang ating forum ngayong umaga. At siguro, huli hirit. Huli hirit, mga isang minuto. 1 minute. Huli hirit, 1 minute. Mula kay Mel Chavez. Saan umpisahan mo kasama Mel? Sino yung senador? Malayo, mananalo ka na ngayon kasi wala na si wala na si Chavez na siya na lang. nauna na inuwi sa candidate. Salamat Lakay at Meron na. Meron. Salamat Lakay at siyempre sa pagnanasa nating maglingkod sa bayan, sakripisyo naman talaga ang pagtakbo at siguro naman ang panahon natin ay bilang komentarista sa radyo, bilang broadcasters, ay public service talaga ang ating pananaw. Kahit sino sa atin dito, pagka walang pamasahe yung humingi pa sa atin ng tulong, tayo pa rin bibigay ng pamasahe. Kaya sa tingin ko, ang ating mga kababayan, particular ang mga manhihira, ay dapat tulungan na nila yung nagnanasa maglingkod sa bayan ng tapat at wagas para sa kagalingan mo nila lahat. Sa akin isa lang ang pananaw ko hindi mo ako magnanakaw sa gobyerno. Dahil yun ko ang ibinurat sa aking ama na nagiging barangay captain ng 33 years na ang aking inahoy umiiyak na uubos yung tindahan namin sa pagpapakain sa aking papa sa mga bisita niya. Pero ganun pa rin ang pananaw na makatulong sa bayan. Okay. Maraming salamat po. Okay, thank you. National Attorney Subilon, tuntak po sa inyo. Ito na ang parang ito na ang maglulang ng hearing para magkaroon tayo ng matinong gobyerno. Para magbago na ang bansa, magkaroon na ng tunay na pagbabago at tamang daan sa kaunlaran at sa ganaan at kapalitan. Thank you. Of course, our good friend, Lito David. Napag-usapan ko yung sinasabi ni
delikado. Merong isang malaking issue ngayon sa COMELEC, yung refusal ng COMELEC na yung release ng resibo. Ngayon, kung titigasan po ng COMELEC yun, that could be a very good uniting point for us. While we may not be able to run anymore, at least pwede natin gamitin yun para magkasama-sama tayo. Nung nga po isa ang sinasabi ko, kung hindi aayusin ng COMELEC na magkaroon ng malinis tapat na eleksyon, dapat tayo, no? Tayo dapat maging kandidato na hindi nila pinayagan. Tayo ang nanguna sa isang hunger strike talaga. We stay, hindi nila papansinin yung maingay lang tayo doon. Na nagsisigaw tayo doon. Hindi tayo papansinin yan. Pero kung pagka tayo umupo doon na tayo nag-cap out, tapos hindi tayo kumakain, matatarantayan. Kasi pag kami namatay dyan, sagutin nila. Anyway, yun po yung sa akin. Sinabi ko po yan, nung ako'y bago nag-file pa man ng aking COC, na kung hindi aayusin ng COMELEC yung bagay na yun ang isang bagay na nais kong pangunahan, no? Tayo sama-sama na gawin yun. At kung yun ay lumaki, maaaring maging yan, maaaring maging media na mas malawak pang protesta. Yun po yung aking nais na ibahagi bilang Pangulo. Thank you, Lito. Walang galang konti notification lang. Baka pwede naman na sila ang i-hunger strike natin. Huwag natin sila palabasin doon. Bakit tayo patawag? Diba? Hindi na natin gaya. Hindi mo alam kung nasan sila. Pero kung tayo yung may pera yun. May dalawa yung pamamaraan kung paano magkaroon ng pagbabago sa dito. Pagdating dito sa pagdating. Pwede tayong tumawag ng revolusyon. No? Or we can adopt active non-violence. No? Na katulad na ginawa ni Mahatma Gandhi before sa India. Okay. Pwede natin umpisahan yan. Thank you, good luck dito. At of course, Mayor Peralta. Okay pa, ikaw umilit. Ang pangako ko noon. Okay pa, ikaw umilit. Natirito naman po ako sa Quezon City para umpisahan po talaga ating pagpatuloy ang laban natin sa 2016. Abangan niyo po yung pangako ng 1 Leon, nakakainin ng buhay si Mayor Piste sa darating na paglalas. Kaya mabuhay po tayo lahat. Kaya po, huwag po kalimutan, nasuportahan po ang 1 Leon. Kung wala po kayo, maaaring ang 1 Leon ay hindi lang makakakilos, hindi makakaungaw, pero pag nandiyan po kayo, ang pagkilos sa 1 Leon ay napakalakas. Kaya mabuhay po ang aking mga kapatid sa media. Nakita ko yung nandun ang Ako sa itong pagkakataon na to, yung dream to a better Quezon City. Sa akin naman Quezon City, pagmamalaki. Pagkamat hindi bakal yung kalaban namin, asirado pa. Sana magkaroon talaga ng palaisipan sa bawat mamamayan lungsod na ibigay naman sa amin. Kasi kung hindi kami ni Leon Peralta mananalo, walang ibang babago ang Quezon City. Pagkamat isa sa mga layunin ko, dahil ang Quezon City, sabi nga maling mo sa Niliwika, dahil kay Manuel Quezon, ayoko ng usapang English pagdating sa bunyang pang-lungsod. Puro Tagalog na. Para sa ganun, mas hindi na nagkakaintindihan. Maraming plataforma na dapat sana mailatag. Pero tingin ko, ulit-ulitin ko, kung walang Peralta at walang Bota na mananalo sa Quezon City, wala pong ibang babago. Pagkakas ka Vice Mayor dyan sa Monte. Alam ko, ako po sasakay lamang sa entablado na hindi mo ginawa. Simulang nag-file ako ng 5 beses ng kandidatura sa Vice Mayor ng Quezon City. Gagawin ko kay Leon Peralta para umakit lamang sa entablado at magsalita at ipaliwanag kung ano talaga ang problema ng lungsod. Okay? Maraming salamat po. Okay. Salamat na marami until next Thursday. Thank you.
Overqualified ka. Wait lang.